for the record, under Congressman Saldico as proponent, ang insertion sa KICAM is 13,803,693,000. No? Initan niyo ng isang kontraktor, bakit wala silang pinapatawag na politiko o ano, di ba? Sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriations. So hindi pa po mas mabuting i-address na po natin kasi nandiyan po si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo, sabi niyo po dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Yung Committee on Appropriations, it's in front of you already. Martin Romualdez says, SALN in 2022 was only 200 million, ngayon 3 billion na. It's in front of you. Look at that. At sa mga kontraktor, mga politiko na sangkot sa mga maanomalya na proyektong ito, nawaho ay gumulong ang inyong mga ulo. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Tali nasa mabuti po kayong kalagayan. Nandito na naman po tayo sa isa na namang reaksyon sa mga bago at may init na kaganapan dito sa ating bansa. Eto nga mga kababayan, Mayor Baste, ang galaiti na dahil tila ayaw umunong imbitahan ang mga politiko na maaring may kinalaman umano sa mga anomalya na ito, sa mga maanomalyang proyekto na pinag-uusapan nga po ngayon mga kababayan. Partikular nga po dito sa flood control. At ito nga pong si Congressman Toby mga kababayan ay nais ding paimbitahan itong si Mayor Magalong dahil nga sa marami pong nabanggit na itong si Mayor Magalong patungkol po sa mga anomalya na ito, kung ilang porsyento ang nakukuha ng mga di umano'y politiko na may kinalaman, congressman o kung anumang posisyon na may kinalaman sa mga maanomalyang proyekto na ito mga kababayan. Pero mukhang hindi pa ipapatawag itong si Mayor Magalong. At panoorin din po natin ang naging pahayag ni Congressman San Fernando. Nakakatawa lang mga kababayan dahil nung mga nakaraan isa lang itong resource person na naimbitahan dito sa pagdinig. Ngayon kasama na nila. Talaga namang sa nakikita naman natin mukhang deserve naman talaga niya dahil matalino at talagang direct to the point din kung magsalita itong tao na ito mga kababayan. Pero bago po tayo dumako dyan, panoorin po muna natin magbalik tanaw po muna tayo dito sa video ni dating Pangulong Duterte mga kababayan. Alam kong marami na rin sa inyo ang nakakamiss kay dating Pangulong Duterte kung paano siya mamuno, kung gaano kagaling at katapang itong si dating Pangulong Duterte mga kababayan. Kaya eto, balik tanaw po tayo mga kababayan. Corruption must stop. I do not want to offend anybody. It is not a particular person that is really the target. But sabi ko, ang BIR, an institution known to be corrupt since time immemorial. Kailangan huminto na kayo. Ito yung nakakamiss kay Tatay Digong mga kababayan. Pagka meron siyang ahensya na gustong patamaan o pagsabihan, wala siyang keme, walang pagdadalawang isip, talagang diretsahang sinasabi niya, kaya talagang umaaksyon agad yung ahensya na yun dahil kung hindi mo gagawin siguradong makakatikim sila dito kay Tatay Digong. Customs. So for the longest time, maganda ang buhay ninyo. Not just the BIR. On the side, except your salary, mayroon kayong kinikita na parang allowance mo na lang yung sweldo mo. Huwag na lang tayo magbulahan. Ayaw magbula-bula na tayo. Diretsahan na lang tayo. So this time, you have to change your lifestyle, less expense. Maybe if you buy a car every other year, make it 5 years, and try to be just an ordinary government worker. And even the police, hindi naman lahat, because most of them are really very good. But in the higher echelons of the command, there are about 3 generals who are really tainted with drugs. So sana alam naman nila that before I really assume office, mag-retire na lang sila at mayroon pa silang matanggap. Otherwise, I will name them publicly and ask for their resignation in public. So yan ang ano natin. Kasi wala namang, we all have feet of clay. Tao lang tayo eh. So may mga kasalanan rin tayo, but making the people of the Republic of the Philippines your milking cow, mahirap yan.
Yun ang nangyayari sa ngayon, sa nakikita nating mga anomalya ngayon. Sa laki ng perang ginagastos ng gobyerno para sa mga proyekto. Lalong-lalo na nga dito sa flood control. Baha pa rin ang natatamasa ng ating mga natin ng sambayan ng Pilipino. Lalong-lalo na yung mga nasa mga mabababang lugar. Hindi ako sanay ng ganon, and I do not want it. All, whatever be the government agency, wag mo alaga ako marinig na may corruption. Even a whiff of whisper, I will fire you or place you somewhere. And I assure you that I never really accepted any money from any mining company. Yan masiguro ninyo. Baski tanongin mo. At yun nga mga kababayan, sana nga po ay makalabas na itong si Tatay Digong sa tahig mga kababayan dahil naniniwala po tayo na ginawa lang niya yung trabaho niya. At umaasa po tayo na malalampasan ito ang pamilya Duterte at lalong-lalo na ni Pangulong Duterte at isang araw makakabalik din siya sa Davao para mamuhay na ng tahimik at enjoyin ang kanyang pagre-retiro dahil nga po sa edad niya talagang dapat naman nagre-relax na lang siya. At yun nga mga kababayan, dumako na po tayo dito sa pahayag ni Congressman San Fernando. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Ordinaryong Pilipino na nanonood ng umaga po. Mga kontraktor naman, mga opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects, wala ho kaming ibang hangad kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Just last July, Mr. Chair, we saw families in Malabon, Bulacan, Pampanga, and Laguna wading chest deep in flood waters. Children could not go to school. Workers could not report to their jobs. And families lost everything they had built. Just as we thought na tapos na ang paghihirap ng ating mga kababayan, noong mga nakaraang araw lang, nilubog na naman ng baha ang iba't ibang lugar sa Metro Manila, lalo na sa Quezon City. This is the lived, recurring reality of millions. I speak today, Mr. Chair, to enjoin the House to act expediently on a matter of grave importance. The repeated failures and anomalies that plague our country's flood control programs and initiatives. Taon-taon at trilyong pisong halaga ng kapalpakan at katiwalian ang ating pinag-uusapan. You? Over the past few weeks, Mr. Chair, we have been exposed to a barrage of information about these programs, the contractors and the politicians linked. Amid the noise, let us stick to the essentials. In 2025 alone, a staggering 308.32 billion pesos has been allocated to water resources development and flood control programs. For context po, kung may Department of Flood Control, ito ang magiging ikatlong pinakamalaking cabinet level agency ng gobyerno. For the 2026 NEP, the flood control budget is 274.93 billion pesos. If there is corruption, Mr. Chair, we are talking of corruption of the grandest kind. Yung mga nagdaang issue at aligasyon ng korupsyon, mani lang sa daang bilyong pondong tinangay sa mga ghost flood control projects. Grabe, Manilang pala. Tingnan mo nga naman ang buhay mga kababayan. No? Dati pinapatawag lang nila to sa pagdinig sa Congress. Ngayon, eto at kasama na nilang nagsasalita dyan sa Kongreso. Mahusay naman talaga to. Kita naman natin na yung pananalita niya magaling naman talaga. Kaya deserve niya na manalo at magkaroon ng position dyan sa Congress mga kababayan. Sana nga lang hindi magbago yung kanyang prinsipyo para sa mga manggagawa. The effects are no less grand in their severity. The past July monsoon and tropical cyclones affected over 4.67 million individuals, displaced more than 309,000, damaged 2,975 homes and 310 infrastructure facilities, killing at least 26 people. These are not mere statistics.
We are talking of an estimated 4.85 billion pesos in infrastructure losses and 712.4 million pesos in agricultural damage, not to mention the unquantifiable cost of human life. Beyond these numbers, the anomalies and failures of flood control are worth looking into because of a simple reality. Sana po nakikinig ang mga kontraktor, ang mga Yan. politiko na sangkot dito. Kapag palpak ang flood Makaharap mo na yung iba dyan. Kung control, ang ordinaryong Pilipino ang unang nasasaktan. Kapag bumaha, di naman ang mga mayayamang engineer o mga politikong senador o congressman o 30 mga seconds, kontraktor na nakatira sa kanilang mansyon o gumagamit ng dose-dose ng mamahaling SUVs ang naghihirap. Ang naghihirap po ay tayong mga manggagawa at ordinaryo. Tayo ang mas madaling nagkakasakit, mas madaling nasisira ang bahay. If the state fails in guaranteeing adequate protection from natural disasters, it is failing in its basic duty to protect the most disenfranchised in our society. Ghost projects, kickbacks, substandard engineering, ang dami na pong pangalan. No matter the form it takes, we are asking to end this vicious cycle of incompetence and corruption. We are insisting that every death linked to flooding is a preventable death. The oversight function of Congress compels us to ensure that the executive is performing its duties in service of the Constitution, which asks us to protect the right of the people to a balanced and healthful ecology and reduce social, economic, and political inequalities. Kung may kailangang managot, Mr. Chair, panagutin po natin kahit sino pa po sila. If we wish to restore the trust of the people in our government and its institutions, we are compelled to act and to act now. Looking forward, Mr. Chair, we hope that this is the beginning of a conversation about climate resilience and the reforms necessary to equip all Filipinos as we brace for worsening natural disasters. May we start at accountability and end with foresight. We thus offer House Resolution number 88 for the consideration of this House. Muli po, sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipinong nakikinig, magandang umaga, maraming salamat. At sa mga kontraktor, mga politiko na sangkot sa mga maanomalya na proyektong ito, nawaho ay gumulong ang inyong mga ulo. yun. At sana nga talaga ay may managot sa mga may kinalaman sa anomalya. At hindi basta-bastang anomalya ito dahil billion po ang pinag-uusapan o baka trillion pa nga. Ang tanong lang dito mga kababayan ay kung papatawag nga ba o kung meron ba silang lakas ng loob na ipatawag kung sakaling mga kasamahan na nila, dating kasamahan o mga kasamahan nila ngayon ang masasangkot dito o mapapangalanan dito mga kababayan. Napakahusay ng ginagawa ngayon itong si Congressman Toby mga kababayan. Panoorin po natin. Mr. Chairman, kanina po pinag-uusapan yung assertion, tinanong po kung ano yung mga natanggal sa 2025 budget Ito na. at kung ano yung mga naipasok. Kaya po, pabor sana ako dun sa motion ni Congressman Erice na imbitahan talaga ang dating former chairman ng Commission on Appropriations, si Congressman Saldico, dahil kahit dun sa small committee, wala pong naibigay na report. No? And for the record, under Congressman Saldico as proponent, ang insertion sa PICAM is 13,803,693,000. No? Grabe, 13 billion, mahigit. Under Ako Bicol, it's 2,295,000,000. And under PHW party list, it's 2,064,000,000 pesos. Point ko lang po dito, Mr. Chairman, is mas malaki pa po ito sa mga even yung 2 billion, mas malaki po ito sa NEP ng itong mga lugar. So bakit kailangan dumaan sa party list ang mga proyekto para sa distrito? Bakit hindi po pinababa sa distrito directly? At ang makakasagot lang po yan is si Congressman Saldico. Okay. Next. Anyway, pangalawa po, nakita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Yun. Not for this hearing, Your Honor. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing. Yes, the next hearing.
We have to discuss it. Because nandito po kanina si siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung house at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng house kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. Bitahan ka agad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair. I think we have a commitment that we will invite it. But the commitment is not on the next meeting. Kasi marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin yung mga Sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gustong malaman yung katotohanan. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment against corruption. For him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it under oath. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. No. That will come in due time. That is the commitment of this committee. Kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriations. So hindi pa po mas mabuting i-address na po natin. Kasi nandiyan po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo, sabi nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Mag-motion ka na. Congressman Avante, you're being asked. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chanco. Is this part of your interpellation or what is this? All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Okay, Chair. all right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may at ng committee na to. Ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, magkakaproblema tayo sa credibility niyan. But I think we have to state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a moro-moro committee. So I think the public should look at that as well. Yes, Mr. Chair, pero sinabi niya, kahit tinawag niyang moro-moro, sinabi naman niya na willing siyang magpumarap, di ba? Tingnan natin kung haharap siya pag inibitahan natin. Again, would you want to respond to Mr. Chair, Congressman Chanco? there's no problem in making a motion, but as you made a promise to me, Mr. Chair, that one day Mayor Magalong will be invited, why don't we just finish the hearing right now? We still have a lot of contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Bakit natin ginugulo itong hearing na ito? Samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na Pwede nyo naman tanongin yan mamaya. Ang gusto ni Congressman Chanco ay maimbitahan sa susunod na pagdinig. Yun lang naman eh. At yun nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at reaksyon sa video ito, ay i-comment nyo lang po sa ibaba. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.